Hindi madaling tanggapin ang pagkawala ng isang tao lalo na kung malapit ito sa iyo at naging bahagi ito ng iyong buhay. Isang mapayapa at masayang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ako po ang inyong lingkod, tagapanood TV. Muli po kayong iniimbitahan lalong-lalo na po sa mga bagong napadaan lang dito sa ating channel na wag po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, ating yung babasahin at pupusuan. Ngayong araw po, ang ating gagawa ng reaction video ay galing po sa channel ni Showbiz Fanatics. Nasa description po yung link ng kanyang channel, bisitahin po at pakisuportahan na rin. Kaya simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Matapos mabalita ang pumanaw na ang veteran actress na si Jacqueline Jose, Coco Martin halos hindi makapaniwala sa nakakabiglang balita. Tunay na hindi lamang ang aktor na si Coco Martin ang hanggang ngayon parang stop ball nang makarating sa kanya ang pagpanaw ni Chief Espinas o Jacqueline Jose sa tunay na buhay. Muli nagkasama ang dalawa after 18 years sa trabaho nang kunin ni Direk Coco ang premiadong aktres bilang maging cast ng hit primetime action drama na FPJ's Batang Quiapo. Narito ang buong detalye ng balita na umani ng reaksyon sa mundo ng social media. Kumpirmadong hindi maiwasang maiyak ng aktor at direktor na si Coco Martin nang mabalita ang pumanaw na ang ina-inahan nito sa mundo ng showbiz at Chief Espinas sa Batang Quiapo na si Jacqueline Jose, kung saan natagpo ang wala ng buhay sa kanyang bahay sa isang exclusive subdivision sa Quezon City. Umani ng reaksyon ang pakikidalamhati ni Coco Martin na isa sa mga kinikilalang anak ni Jacqueline Jose sa industriya ng showbiz. Pagpapatotoo ng award-winning actor-director, unang beses silang magkasama ni Jacqueline Jose sa kanilang indie film na Service at dito'y nabuo na ang kanilang relasyon ng mag-ina. Hindi raw makakalimutan ng aktor ang paalala at payo sa kanya ni Miss Jacqueline Jose na panatalihing nasa ibaba ang kanyang paa sa kahit anumang sitwasyon, kahit gaano na ito kasikat. Marami raw kasi ang tila nagsasabi noon kay Coco Martin na nagbabago na raw ang ugali ng aktor at tila hindi na ito ang Coco Martin na nakilala nila noon. Ngunit pinatotohanan mismo ni Jacqueline Jose na ito'y walang katotohanan at tinanggap mismo ni Coco Martin ang kanyang mga naging payo na kahit anuman raw ang narating ng aktor, mananatili itong bukas sa may hirap at tumulong sa mga nangangailangan ng trabaho. Gano'n naman po talaga sa showbiz mga tagapanood eh. 'Di ba? Pagka may nakita kayong kakaiba doon sa tao, na sinasabi nyo parang hindi na siya ganyan, parang nagbago na, sumikat lang, yumabang na. May mga artista naman po na sumikat, yumabang po mga tagapanood. Meron naman ding hindi. Siyempre si Coco Martin, kung meron man pagbabago sa kanya noon, ay yun po yun dahil nagiging busy na siya. Halimbawa po, kapag dati pag tinatawag nyo, mabilis lang nakakalingon. Ngayon parang hindi na at nagmamadali. Siyempre marami pong ginagawa yung tao. Yun ba naman ikakatampo pa nila? Po ba mga tagapanood? Ano lang po tayo mga Pilipino, masyado tayong sensitive eh. Kapag medyo may konting pagbabago dun sa kilos ng tao, sasabihin na agad. Lalo kung artista po mga tagapanood, sasabihin ka agad, lumaki na ang ulo, yumabang na. Ganun naman po yun mga tagapanood eh. Pero sa nakikita ko po kay Coco Martin, mula nung una ko siyang napanood hanggang ngayon, hindi naman po, ganun na ganun pa rin po siya. Mabait pa rin po siya sa tao. At ang dami niya pong tinutulungan. At siya lang pong bukod tanging nakagawa niyan, mga tagapanood, na lahat po ng mga laos na ng mga artista o yung mga hindi na po natin napapanood, mapakontrabida man yan, ubida, binibigyan niya po ng pagkakataon, mapanood po ulit sa television. Di ba? Ang laking bagay po nun. At hindi lang po yun, hindi lang po sa mga dating artista, mga tagapanood yung tinutulungan niya, pati po yung ibang mga tao out of showbiz, natutulungan din po ni Coco Martin. Minsan hindi na nga po na nababalita yun dahil wala naman siyang ganun po mga tagapanood na kailangan pag tumulong ka ipaalam pa sa tao. Hindi naman po ganun siguro si Coco Martin, kaya nga idol po yan mga tagapanood kasi totoong kabutihan na parang nabubulol po ako. Totoong kabutihan po yung pinapakita niya sa tao, kaya lalo po siyang binibigyan ng biyaya. At isa na po sa maraming tao na pwedeng magpatunay kung gaano kabuti si Coco Martin pagdating po sa ibang tao. Ito si Ma'am Jacqueline Jose na ilang beses niya na pong nakasama sa mga pelikula niya. Indie films pa lang po mga tagapanood, magkasama na po sila at marami pa pong
ibang pinagsamahan nilang trabaho. Yan na lang po mga tagapanood. Matibay na patunay na yan kung gaano po kabuti at kaganda yung samahan nilang dalawa ni Coco Martin. Di po ba mga tagapanood? Pagpatotoo pa ni Coco Martin, tila magpakailang beses raw niyang sinubukang magkaroon ng schedule kay Miss Jacqueline Jose para kunin ito sa ilang mga programa nito for the past years. Ngunit tila due to schedule differences at network rivals, hindi raw ito naging posible hanggang sa nagkaroon ng pagkakataon ng actor-director at kinuha niya na ito bilang isa sa mga lead role ng FPJ Batang Quiapo kung saan ginagampanan ni Jacqueline Jose ang katauhan ni Chief Espinas. Ang opisyales sa loob ng piitan na palihim na tinutulungan si Tanggol para magtagumpay sa kanyang misyong tukuyin kung sino ang pumatay sa kanyang kasintahan na si Mocha, na ginagampanan naman ng aktres na si Lovie Po. Gayunpaman, tila isa si Coco Martin sa hindi makapaniwala at ngayon nagdadalamhati sa kumpirmadong balitang pagpanaw ng veteran actress na si Jacqueline Jose. Narito ang isa sa mga video footage na talagang ite-treasure raw ng aktor na si Coco Martin nang pasalamatan siya ni Jacqueline Jose hindi lamang sa pagkuha nito bilang isa sa mga cast ng Batang Quiapo, kundi pinatotohanan nito na after 18 years, ang Coco Martin raw na nakilala niya sa indie film na Service ay hindi pa rin nagbabago. May puso pa rin sa mga kapwa-aktor na naghahanap ng mga trabaho. Narito ang full interview. Pero in terms of handling life and finances and stardom, yun yung nakakagulat sa kanya. Kasi hindi mo maiiwasan, meron kang maririnig na ganito na raw si Coco, ganito na raw si Coco. Ako nagsasabi sa inyo, hindi. Mali, hindi totoo. Gumagawa lang kayo ng kwento. Kasi ako ang unang nakasama ni Coco sa Masahista, kilala ko ang pagkatao niya. Ang kaibahan lang nga sa noon at ngayon ay naging superstar siya, dumagdag ang kanyang kaalaman, naging director at naging imaman. Pero yun pa rin si Coco na nakilala ko 18 years ago. Sabi nga ni Tita Aster, 35 years ago, 25 years ago, 18 years ago na pala yun. So, walang pinagbago. Okay po. Thank you, Tita. O di ba mga tagapanood, kita nyo po kung gaano po ipagtanggol ni Ma'am Jacqueline Jose si Coco Martin sa mga taong naninira po sa kanya at sinasabing ibang tao na po si Coco Martin ngayon. Talagang ibang tao na po yan talaga mga tagapanood kasi yumaman na. Pero yung pagkatao niya, yung pakikitungo niya sa iba, hindi po siguro nagbago mga tagapanood. Talaga lang may pagkakataon na siguro hindi ka mapapansin, hindi ka malalapitan kasi dinudumog na po siya ng tao mo ngayon mga tagapanood eh. Kumpara mo po dati na nagsisimula pa lang siya na hindi pa siya ganun ka dinudumog ng mga tao. Ngayon po, sobra na pong dami ng tao kasi superstar na nga po siya mga tagapanood eh. Kaya wag na po natin bigyan ng issue at igalang na po natin kung ano man yung sinasabi ni Ma'am Jacqueline Jose patungkol kay Coco Martin. Kasi respeto po natin yan mga tagapanood dahil una nga po silang nagkasama sa isang pelikula. Siyempre mahaba-haba ang shooting yun. Di nagkakaalaman po sila at nagkakapalagayan po sila ng loob. At wala naman pong dahilan para magsinungaling si Ma'am Jacqueline Jose para ipagtanggol si Coco Martin, diba, sa tunay niyang pagkatao. So yun lang po mga tagapanood, may nagustuhan nyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na to at kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sana kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, ating yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.